Pero, tulog ka na agad? Sige na nga. Good night. Go, Enzo! Bakit? Ano nangyari? May nangyari ba? Nangyari ka, no? Ano kasi? May nangyari ba sa atin na hindi dapat mangyari? Gusto mong malaman kung may nangyari sa atin? Hindi naman sa ganon. Iba na kasi yung suot ko na damit. Pasensya na po sa abala. Salamat. Wala lang yun. Normal na paminsan-minsan lumabas kayo mga kabataan. Painumin mo na lang siya ng marigamgam na tubig para mahimasnasan. Alaga mo lang mabuting asawa mo. Huwag kang mag-alala. Walang nangyari sa atin. Ang damit na suot mo hiniram ko lang sa kapitbahay. Siyang nagpalit sa'yo. Bumangon ka na dyan. Papalala ko lang pala. Ikaw ay late na. Ano? Hindi pwede. Hello? Sino to? Enzo. Nakabalik na ako. Tara na, late na ako. Anong problema? Ang aga pero nakasimangot ka. Wala to. Tara na. Tara na, late na tayo. Mr. Gu, 3 taon na nakalipas na niyaya mo si Miss Yu ng kasal. Pero pumunta siya sa abroad at pinakasalan niya si Charles. 1 buwan na nakalipas, nagdeklara si Charles ng bankruptcy. Nakipag-divorce si Miss Yu sa kanya. Itong nakaraang taon, nakaasa lang ang mga Yu kay Charles. Ngayon na bankrupt na si Charles, naghihirap na ang pamilya Yu kaya siguro bumalik siya. Bumalik siya dito para tulungan ang pamilya niya. Hello, Lolo. Yuanzo. Ang babaeng galing sa pamilya Yu. Nakabalik na siya. Alam mo ba ito? Opo. Yuanzo, may asawa ka na, hindi ba? Huwag mong gayahin ng mga babaero na may tinatago. Dapat ay ayusin mo ito agad. Lolo, kilala mo po ako. Ganon tipo ba ako sa tingin mo? Kung pagsabihan mo ako ng ganon parang si Chikian ang apo mo at hindi ako. Si Kian ay para ko na rin totoo nga po. Makinig ka. Ayusin mo ang gulo na to kaagad. Huwag mong hayaang magkasakitan pa kayo. Oo na po, Lolo. Huwag ka na pong mag-alala. Mr. Gu, yung bodyguard na inutusan natin na bantayan si Madam, nag-report na magkasama si Miss Yu at ang asawa mo. Sundan natin sila. Makinig ang lahat. Ito si Yu Shi o Miss Yu. Anak siya ng pamilya Yu. Sikat siya na designer at niya nagkooperasyon sa atin. Palakpakan natin siya. Hello po, Miss Yu. Galing ako sa design department. Ako si Zanker. Fan na fan mo ko. Ikaw si Chicken, hindi ba? Hello po, Miss Yu. Kinalam mo ko? Oo naman. Nakita ko yung design mo kailanman. Maganda ang gawa mo. Manager Zhao. Gusto ko sana si Chicken ang mag-handle ng project na gagawin ko. Ako? Miss Yu, salamat po sa tiwala sa trabaho ko. Tingnan mo. $1 million contract?
Basta ba iiwan mo si Yuanzo, mapapasayo ang 1,000,000. Teka, ano? Magpapakilala ko ulit. Ako si Yushi, fiancé ni Guyanzo. Halika na, bilisan mo! Kakabalik lang ng ex mo pero nanggulo agad. Siguradong malaking away to. Fiancé? Tama ka dyan. So nandito ka para kay Guyanzo, hindi dahil nagaganda ka sa design ko. Design? Hindi ba 3rd year lang kinaya mo sa isang bulok na stage college? Bakit mo naman naisip na magugustuhan kong design mo? Nandito ako para sabihin sa'yo na may relasyon kami ni Yuanzo noon. May hindi lang kami pagkakaintindihan. Ganun ba, Miss Yun? Pero nasabi ko na sa mister ko na wala akong pake sa mga ex niya. Kaya bakit ko siya ipagpapalit sa marami mong pera? Kulang pa ba? Magkano? Ikaw na magsulat. Miss Yu, hindi ko alam sa iyong mayayaman pero tingin mo ba mabibili ang lahat ng pera? Para sa akin, hindi lang basta bagay si Yuanzo na nagbibili. Kung gusto mo ng divorce, sige ba? Pero gusto ko siya mismo ang magsabi. Kaka ako papayag. Matapang ka pala. Chick yan, pinag-imbestigahan kita. Maagang namatay ang mga magulang mo, kasal na di natuloy dahil di kumahal ang ex mo. Ang lola mo naman ay may malubang sakit at nasa ospital. Ang sinasahod mo dito ay pangbayad mo sa ospital sa nurse. Ang pera na to, sigurado ka bang ayaw mo? Sigurado siya. Sinaptan ka ba niya? Yuanzo, nakita din kita ulit. Walang dahilan para magkita pa tayo. Yuanzo, alam ko nagkamali ako sa'yo dati. Pero pinilit lang ako nila mama. Ayaw kong iwan ka. May problema yung pamilya namin. At handa na akong maging asawa mo. Pwede bang ayusin natin? Babawi ako sa'yo. Di ba wala kang pakialam sa akin noon? Kahit nung inatake sa puso si Lolo. Simula nun, nawalan din ako ng pakialam sa'yo. Makinig ka. Huwag mo nang guluhin ulit ang buhay ko. Kung hindi, i-report kita kay Mr. Gu. Pwede niyang ipull out lahat ng investments ng pamilya mo. Mr. Gu? Hindi naman siya. Tama. Bilang assistant ko, para ko na rin totoong pamilya si Assistant Gu. Mahalaga din sa akin na maayos ang buhay niya. Kapag pumilit ka pa, Miss Yu, isipin mo na lang ang mangyayari. Paano na lang ang pamilya mo? Salamat, Mr. Gu. Mauna na po kami ng asawa ko. May gagawin pa po kami. Tara na. Teka lang. Diyan ka lang. Miss Yu, nakita mo naman siguro ang relasyon ni Mr. Gu at Mrs. niya. Masaya sila at mabuti. Kapag pinagpatuloy mo to, paano ang pamilya mo? Hindi mo gugustuhin magalit si Mr. Gu. Tinatakot mo ko? Basta pinapasabi ni Mr. Gu, Miss Yu, mag-ingat ka. Ikaw? Ikaw si Yushi. Ano nangyari sa inyo? Ex ko siya. Muntik na kami ikasal. Pero bago pa kami kasal, nagkaproblema ang pamilya namin. Parang wala lang sa kanyang nangyari kay Lolo. Umalis siya at di natuloy ang kasal namin. Nagpakasal siya sa mayamang matanda sa abroad. Matanda? Tama. Pero nalaman ko na bankrupt yung matandang yun kaya iniwan niya ito. Tulad ng paano niya ako iniwan nun. Asawa ko, hindi mo ako iiwan, hindi ba? Ha? Tinago ko yun sa'yo. Nagkamali ako. Natakot lang ako na baka magalit ka. Pero mag-asawa na tayo, wala na siyang magagawa pa dun. Mas gusto ko pang ayusin yung sa atin kaysa ayusin yung sa amin. Wala naman ako sinasabing di kita papatawarin. Ano? Ang sinasabi ko pinapatawad na... Ano yun? Ano ka ba? Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Bakit ka nandito? Gusto mo siya?
Bakit ayaw mo magayos tayo? Yushi, hindi ka pa ba tapos? Go, Yanzo. Magkakakilala na tayo simula bata pa. Akong fiancé mo. Mas pipiliin mo to, walang maayos na pinag-aralan, at mahirap ang pamilya. Bakit siya pa? 3 taon na nung pumunta ka sa ibang bansa. Pinutol ko na din ang ugnayan ko sa'yo. Bakit mas pinili ko siya kesa sa'yo? Bakit naman hindi? Isa pa, si Kian ang asawa ko. Respetuhin mo relasyon namin. Respeto? Ang mga katulad niya ay pang-maid lang sa bahay. Hindi siya nababagay sa'yo. Ganon? Miss Yu, hindi ba't ikaw ang anak ng mga Yu? Sikat ka din na designer. Mukhang matino ka din naman ng babae. Bakit kailangan mo pang maghabol sa asawa ko? Manahimik ka! Sino ka ba sa'yo na akala mo? Hindi ka nga ng babae na tumabis sa tabi niya. Sino ka para pakialaman ng buhay ko at kung anong dapat sa akin? Hindi mo ba alam na sobrang layo mo sa asawa ko? Yu Anzo, gusto mo siya hindi ba? Bakit ayaw mo sabihin sa kanya ang totoong pagkatao? Totoong pagkatao? Na hindi ka ba sinasabi sa akin? Wala yun. Huwag kang makinig sa kanya. Tinatago niya to sa'yo. Siya ay... Yushi, tama na yan! Wala kang karapatan na pakialaman ng buhay ko. May asawa na ako. Kaya sana huwag mong guluhin ang mga buhay namin. Mahiya ka din sa sarili mo. Tara na. Go Yanzo! Go Yanzo! Go Yanzo! Go Yanzo, sabi ni Yushi na may kinatago ka sa akin. Alam mo yung pinakaayaw ko, yung mga sinungaling. Alam mo yung pinakaayaw ko, yung mga sinungaling. Hindi, wala akong tinatago sa'yo. Talaga? Oo naman. Buti naman. Sa susunod, kahit ano pang mangyari sa atin, huwag kang magsisinungaling sa akin, okay? Patawarin mo ako. Hindi ko pa alam paano sabihin sa'yo ang totoo. Hindi ako magsisinungaling pa sa'yo ulit. Oh, sige. Kung ganun, pinapatawad na kita asawa ko. Pero, huwag mo na ulitin, okay? Hindi sapat ang sorry lang. Kaya dapat, ilibre mo ako ng crayfish. Crayfish? Tara na. Ano ba? Halika na. Bakit hindi ka pa kumakain? Hindi pa ako nakakain ito. Hindi ka pa nakakain ito? Hindi. Matagal na ang huling kain ko nito. Kawawa ka naman. Pero masarap ang crayfish na dito. Siguradong magugustuhan mo to. Kain na tayo. Wow, ang sarap talaga. Hindi ka marunong magbukas? Ang tagal na siguro ng huling kain mo nito. Kaya di ka marunong. Heto. Ang sarap. Oh, di ba? Sabi ko naman sa'yo masarap. Favorite ko to eh. Go, Yanzo. Mas gugustuhin mong makasama ang babaeng to kaysa sa akin. Tigil. Malilit na ako ba eh. Teka lang. Asawa ko. Bakit ka nandito? Nakalimutan mo yung baonan mo. Ah, salamat. Kainin mo to ng mainit mamaya. Iinitin ko to mamaya. Yuanzo, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Wala na tayong kailangan pag-usapan. Kung ayaw mong malaman ni Chicken ang totoong pagkatao, sumunod ka sa akin.
Asawa ko, may pag-uusapan lang kami tungkol sa trabaho. Kumain ka na muna. Sige. Ang sabi sa akin ni Trini, tigilan ko ang panggulo kay Chicken at ang wala niyang silbing asawa. Nagkakakilala din sila ni Missy. Posible kayang galing talaga siya sa mayamang pamilya. Ano bang gusto mo sabihin? Enzo, alam ko namang hindi mo talaga gusto si Chicken. Napag-alaman ko, nagkinasalan kayo dahil gusto ito ng lolo mo. Hindi ka nagkusang loob. Kung hindi, dapat sinabi mo na sa kanya na ikaw si President Gu. President Gu? Siya si President Gu? Ano namang kinalaman mo sa amin? Kung tungkol dito ang pag-uusapan natin, alis na ako. Teka lang. Enzo, 3 araw mo lang ngayon. May party na hinanda ang pamilya ko. Makakadalo ka ba? Bakit naman ako dadalo? Ang pamilya namin ay may malaking problema ngayon, kaya kinakailangan namin ng tulong mo. Kapag nandun ka, dadami din ang dadalong businessman. Pakiusap, tulungan mo kami. Pangako, hindi ko na kaya guguluhin politics, Chicken. Totoo ba yan? Hindi ba tag-desisyon ka na? At wala na akong magagawa doon. Ang iniisip ko na lang ngayon ay paano mo tutulungan ang pamilya ko. Sige, pero dapat ay sumunod ka sa usapan natin. Lumabas ka na dyan. Miss you. Mabuti at narinig mo kami. Napakaalaman ko na ayaw mo din pala kay Chicken. Gawin mo to. 3 araw mo lang ngayon. Dapat ay mapipilit mo siyang dumalo sa party ng pamilya ko. Kapag nagawa kong plano ko, pareho nating makakamit ang inaasam natin. Masayang kooperasyon, Miss you. Grabe ang ingrande ng party na to. Madami akong nakitang sikat na businessman kanina. Tama, gusto kasi nila mapalapit sa president ng hanging group, si Mr. Gu. Tama ka. Si Mr. Gu ang pinakamayaman sa Shanghai, kaya hindi siya dumadalo ng ganitong party. Kahit interviews, ayaw niya din. Ngayon, makikita na din natin sa personal si Mr. Gu. Ang swerte natin. Mr. Gu, malilate na tayo. Tara na po. Asawa ko, kailangan ko mag-overtime. Mag-ingat ka pa uwi mamaya. Tara na. Asawa ko, kailangan ko mag-overtime. Mag-ingat ka pa uwi mamaya. Sige po, mag-iingat ka din. Huwag mo kalimutan kumain. Hihintayin kita sa bahay. Hello, Miss Zhang. Chicken. Naiwan ko ang project ng client sa desk ko. Pakikuha at ihatid mo dito. I-text ko sa'yo ang address. Okay po. Nagkahanda na ba? Okay na po lahat, Miss Yu. Yuanzo, nandito ka na. Tara na. Tara. Mr. Gu, mabuti at nandito ka na. Pasensya na, late ako. Siya si Miss Yu, hindi ba? Ngayon magkasama kayo? Nakita ko na bagay kayo sa isa't isa. Mr. Wan, kakamali ka, kaya di siya nakadala ngayon sa party. Baka sa susunod, kasama ko ng misis ko at ipapakilala ko siya sa inyo.
Mr. Gu, may asawa ka na? Tama. Kaya wag mo kong asarin kay Miss Yu, kundi pag-uwi ko. Pareho tayong malalagot sa misis ko. Mr. Gu, ang galing mo magtago ng sikreto. Lahat kami hindi alam na kasal ka na pala. Kapag di na busy si Madam, ipakilala mo siya sa amin. Oo naman. Yushi. Tandaan mo usapan natin. Pagkatapos nito, huwag mo na akong guluhin pa ulit. Ayoko magkalat ng maling balita ng iba tungkol sa akin. Iwanzo. Tawagin mo ko Mr. Gu. Isa pa, matagal na tayong tapos, hindi ba? Iwanzo. I mean, Mr. Gu. Wala talaga akong ibang intensyon. Nagbibiro lang naman sila at nakakalimutan din nila ito. Hindi ko sisira ang relasyon ninyo ni Chicken. Ginawa ko na ang gusto mo, kaya uuwi na ako. Walang anuman. Kuyanzo, akin ka lang. Miss you, simulan na natin. Hello po, ito ba yung Diamond Ballroom? Teka. Nasaan ang invitation mo? Wala akong invitation, ihatid ko lang tong file. File? Maya-maya, may babaeng maghahatid dito ng file. Pahirapan mo siya. Kuha mo. Ako ang bahala. Mukhang siya yun. Teka lang, hindi ka makakapasok ng walang invitation. May party na nangyayari sa loob. Lahat sila yung importanteng tao sa Shanghai. Anong file naman yung dala mo? Isa akong empleyado ng Chansang Design Department. Ihatid ko lang talaga tong file. Yung design manager ko nasa loob. Tatawagan ko siya. Teka. Paano ko naman malaman kung totoo yan o hindi? Madami na ako nakasalimuhan na katulad mo. Gusto mo lang magpasok sa party, hindi ba? Ginagamit mo pa ang ganda mo. Isa ka ng pulubi na gustong yumaman, ano? Huwag mo akong lokohin dito, Neneng. Hoy, ikaw? Ano? Ikaw pa itong matapang? Umalis ka na dito. Nakaka-istorbo ka sa mga VIP namin. Magbabayarin kita sa ginawa mo. Ang phone ko! Chicken, bakit ngayon ka lang? Kasi ayaw niya akong papapasukin. Babaeng to. Pasensya ka na. Ang babaeng ito ay empleyado namin. Inutusan ko siya na pumunta dito para maghatid ng files. Ihatid mong file na yan sa VIP room. Pakituro sa kanyang daan. Tara na. Bilisan mo. Chicken, gusto ko nang makita ang mangyayari sa'yo. Hindi ko inaasahan na may asawa na pala si Mr. Gu. Wala man lang kasi tayo nabalitaan. Nung akala ni Mr. Wong na may relasyon si Mr. Gu at Miss Yu, mabilis niya itong tinanggi. Ang swerte naman ni Mrs. Gu. Nagkakaingit talaga. Nasaan kaya yung akin? Nakita mo bang mukha ni Miss Yu? Kung ako yun, gusto ko na lang magpalamang sa lupa. Hindi ba't ikakasa na dapat sila pero umalis siya? Pero dumidikit na naman siya kay Mr. Gu kasi problemado ang pamilya niya. Kung inakit man niya si Mr. Gu, napakawalang hiyan niya naman. Tama ka dyan, narinig ko. Inatake sa pusong lolo niya. Pumuntikan na rin mamatay ng matanda. Ano? Ito rin na kwento sa akin ng Higo Yanzo. Hindi ako nagkakamali. Excuse me, sir. May tatanong sana ako. Yung Mr. Gu na pinag-usapan nila. Sino yun? Hindi mo kilala si Mr. Gu? Siya ang president ng Henging Group, ang pinakamayamang tao dito sa Shanghai. Anong pangalan niya? Gu Yanzo. Gu Yanzo? Hindi mo alam? Gusto mo talagang yumaman, ano? Makinig ka. Galing siya sa mayamang pamilya. Hindi kayo bagay. Tignan mo yung sarili mo. Huwag ka nang mangarap. Higo Yanzo. Si Mr. Gu? Bakit ka nandito?
Bakit? Iwanzo, nakainom ako. Medyo nahihilo ako. Pwede ba magpahinga muna ako dito? Hindi ba't may kwarto naman sa kabila? Doon ka na lang. Nagtanong ako sa maid at sabi niya may tao doon. Ikaw lang naman ang kilala ko dito. Kahit nagalit ka sa akin, hindi mo naman ako pababayan, hindi ba? Paano kung may mangyari sa akin sa labas? Di, kawawa naman ako. Iwanzo. Magpahinga ka na dito. May asawa na ako. Di maganda na magsama tayong dalawa dito sa kwarto. Kaya magpahinga ka na. Lalabas na ako. Iwanzo! Ang sakit! Nabali atang pa ako. Iwanzo! Tutulungan na kita. Guyanzo? Guyanzo, Ken-Ken. Ken-Ken. Bakit ka nandito? tama. Hindi na dapat ako pumunta. Pasensya. Pasensya at nasturbo ko kayo ni Miss Yu. Chicken. Ngayon na alam mo na, hindi ko na itatago sa'yo. Sa totoo lang, maayos ng relasyon namin ni Yuanzo. At ikakasal na kami. Takot lang si Yuanzo na malaman mo. Kaya hindi niya sinasabi sa'yo, huwag mo siyang sisihin. Anong pinagsasabi mo? Yuanzo, alam ko naman pinaglaruan mo lang si Chicken. Kung hindi mo itatago sa kanya na ikaw ang president ng hanging group. Ken-Ken, hindi. Hindi ako ganoon. Wala akong relasyon kay Yushi. At hindi ko pinaglaruan ang damdamin mo. Tama ka. Di mo pinaglaruan ang damdamin ko. Ginamit mo lang ako para sumaya ang lolo mo. Guyanzo, nag-i-enjoy ka bang makita na nagtitipid ako sa araw-araw para lang makaipon? Tsaka, nung nagkunwari kang sekretary ni Mr. Gu at tinakot mo ang mga manager, kaya pala takot na takot sila sa'yo. Tama, yung 300,000 nilay mo, ikaw din sumingil nun, hindi ba? Maraming salamat, Mr. Gu. Napakabait mo talaga sa mga mahihirap. Makinig ka muna sa akin. Makinig ka muna sa akin. Hindi ko pinapangarap na yumaman. Gusto ko lang mamumuhay na simple at payapa. Pero para sa'yo, kaya ako pumayag nung una dahil pera mo ang habol ko. Gold digger ang tingin mo sa akin na dapat ay bantayan mo. Chicken, huwag ka na magsalita pa. Magkakasakitan lang kayo lalo. Ngayon na alam mo na kung sino siya, dapat alam mo na din na malabong makatuluyan kayong dalawa. Hindi siya nababawi sa'yo. Manahimik ka! Ken-Ken, inamin ko, nung una akala ko pera lang ang habol mo. Pero natakot ako na baka magalit si Lolo. Wala ding nangyari sa amin. Ano bang nangyari ha? Natatakot akong sabihin sa'yo ang totoo. Dahil natatakot ako na baka iiwan mo ako. Ang ibig mong sabihin malinis ang konsensya mo? Pero madami kang pagkakataon na sabihin sa akin kung sino ka talaga. Pero mas pinili mo mong sinungaling sa akin. President Gu, pasensya ka na. Pero tapos na pagkukunwari mo. Yan, makinig ka naman sa akin. Magpapaliwanag ako sa'yo. Ganun ba? Guyanzo, mag-divorce na tayo. Mag-divorce na tayo. Anong sabi mo? Mag-divorce na tayo. Ken, ayaw mo ba sa akin? Nangako ka sa akin na hindi mo ko iiwan. Nangako ka din sa akin na hindi ko magsisinungaling. Mr. Go, lahat ng nangyari sa atin ay puno ng kasinungalingan. Lahat ng yon. Tama si Miss Yu. Magkaibang mundo natin, kaya malabong magkatuloy tayong dalawa. Hindi kita mapapasaya. Mr. Go, maghiwalay na lang tayo. Ken.
Ken! Ken! Divorce? Ang babaeng yun? Siya kaya si Mrs. Go? Mukhang nag-away silang dalawa. May nalaman siguro si Miss Yu kaya siya nag-walk out. Yuanzo, tama lang na iniwan ka ni Chikian. Ikaw lang ang tagapagmana ng Go. Kaya dapat mayaman din ang mapapangasawa mo. Ako lang ang tanging na babagay na maging asawa mo. Manahimik ka! Kanig ka sa akin, Yushi. Kahit na wala na si Kian, hindi kita magugustuhan. Ang mga katulad mo na mapagsamantala sa iba. Ayoko sa'yo! Uy, Mr. Go! Ito na yung pasalubong para sa misis mo. Mr. Go, saan ka pupunta? Teka! Mr. Go! Ingat ka! Kian! Guyanzo, bakit ka ba nandito? Dahil bahay natin to. Bahay mo nga din pala to, ano? Di ba dito ka nagkunwari ibang tao? Ginamit mo ako para masubukan ang normal na buhay, hindi ba? Di ba ang totoong bahay mo ay isang mansyon, kundi isang malaking property? Hindi ba yun sapat sa'yo, Mr. Go? Nabul ka kaya sinubukan mong maging normal na tao? Kian, naging totoo ako sa'yo. Totoo? Hindi ba't inasawa mo lang ako kasi ang tingin mo sa akin ay walang hiyang babae at pera mo lang ang habol ko? Kian, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako noon dahil akala ko katulad ka ng ibang babae na pera ko lang ang habol. Pero nang tumagal, napagtanto kong iba ka sa kanila, masipag ka at matinong babae. Sa tuwing gusto kong sabihin sa'yo ang totoo, natatakot ako na baka matakot ka at iwan mo ako. Kaya Tinago mo lang sa akin? Kung hindi ko pa nalaman ngayon, habang buhay mo bago nulukuhin? Hindi ko magagawa yun sa'yo. Binalak ko na sasabihin sa'yo agad. Naisip ko na mag-propose ako sa'yo ulit. Kian, gusto kita. Hindi ko kayang mawalay pa sa'yo. Pwede bang magsimula tayo ulit? Hindi ko kaya mawalay pa sa'yo. Pwede ba magsimula tayo ulit? Magsimula ulit? Sige nga, sabihin mo sa akin, paano tayo magsisimula ulit? Isa kang mayaman na businessman, habang ako isang assistant lang. Kung para sa'yo, maliit lang kinikita ko sa pagiging assistant designer ko. Malaki ang agwat natin sa isa't isa. Guyenzo, pabayaan mo na ako at hahayan na din kita. Kian! Mag-usap muna tayo. Yuanzo, wala tayo sa fairy tale. Ang mga taong katulad mo ay hindi nararapat sa katulad ko. Ito ang mas nakakabuti sa atin. Isasabihin pa ako sa'yo. Kian, hindi ka nagalit. Sandali ka pa lang dito, kaya konti lang din ang nalagay ko. Umalis ka na dito. Kian, maniwala ka sa akin. Ang pamilya ko ay walang pakialam sa estado ng buhay. Kung hindi sana papayag si Lolo na ikasal ako sa'yo. Ayos lang sa'yo. Pero para sa akin hindi. Hindi ko kayang matitigan ng ibang tao. Hindi ko kayang manatili sa'yo at papahiya. Ayaw kong makisiksik sa buhay niyong mayayaman. Matatanda na tayo para dito. Maghiwalay na lang tayo. Yung divorce paper, ipapadala ko na lang sa'yo. Tumututol ako. Kian. Hindi ako papayag na mag-divorce tayo. Maghihintay ako hanggang magbago ang isip mo.
President Gu, ito na ang marketing plan ng Hanging Shopping Center. Na-verify na ba ang plan? Ang ibang apartments, nakausap mo na ba? Hindi pa. Bakit hindi mo yan naisip? Paano kung nalugi ang kumpanya natin? President, ito ang R&D department na sinasabi mo. Bakit ka nanginginig? Ang imahe ng empleyado ay imahe ng kumpanya. Tapos ganyan ka? Ano na lang ang sasabihin ng Hanging Corporation natin? Nalampa tayo at matatakotin? Mr. Go, nalaman ko na inutusan ni Miss Yu at ni Miss Zhang na utusan si Madam na ihatid ang files nun. Kita sa CCTV ang pagdating ni Madam. Nakita din namin na binigyan ni Miss Zhang ng tip yung waiter. Waiter? Opo, ito ang kuha ng CCTV. Ihanda mong sasakyan. Sa junction tayo. Mr. Go, di ba may meeting ka pa mamaya? I-cancel mo! Chicken. Chicken. Bakit ka nakasimangot? Anong nangyari? May mga tao talaga na di alam kung saan lugar. Kaya kung sino-sinong nababangga, kukunin pang hindi naman talaga sa kanya. Kumusta ka? Nasugatan ka ba? Mr. Gu! President Gu! Teka lang. President Gu? Chicken, ang asawa mo hindi assistant ni Mr. Gu? Gusto kitang makita. Yung waiter na umapi sa'yo kahapon. Nasaktan ka ba? Salamat sa concern mo, Mr. Gu. Pero ayos lang ako. Inutusan ko si Lin Feng na bumili ng gamot. Kahit di-check mo, safe yan. Kung may kulang dyan, sabihan mo lang ako. Hindi na kailangan. Bakit nasira ang phone mo? Lin Feng, bilan mo ng bagong cellphone lahat ng empleyado na nandito ngayong araw. Talaga po ba? Pero Mr. Gu, nasa 100 ang empleyado natin. Hindi mo na yun problema. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Opo. Yan. Alam kong madami tayong projects nitong nakaraan. Ayoko maapektuhan ang trabaho mo dahil sa personal na problema. Yan. Di ba sabi ko maghihintay ko sa'yo? Kung may gusto ka pang gawin, di na kita aabalahin. At kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Mr. Gu. Zangker, tanggal ka na. Ilagay mo sa industry bulletin. Industry-wide ban. Opo. Mr. Gu. Teka, Mr. Gu. Magpapaliwanag ako. Mr. Gu. Chicken. Asawa mo pala si President Gu? Talaga palang bigatin tong kaibigan natin. Tama. Salamat kay Chicken. Mapapalitan ang sira kong phone ng bago. Ang ganda ng timing. Salamat, Chicken. Tama. Salamat, Chicken. Kuya Enzo, kung patuloy kang ganito, mas lalo lang malala yung loob ko sa'yo. Magutos ka ng mga tao na magbantay sa misis ko. I-report agad sa akin pag may nangyari sa kanya. Opo. Paano po si Miss Yu? Di ba bankrupt na ang pamilya nila? Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Basta maglaho sila sa paningin ko. Opo, Mr. Gu. Saan po tayo pupunta? Babalik sa kumpanya. Hindi talaga nagkikinig sa akin. Hinayaan lang mawala ang misis niya, ang batang to. Walang ibang ginawa kundi magsubsob sa trabaho niya. Hindi man lang marunong suyuin ang asawa niya. Walang kwetang bata talaga. Kailangan pa talaga ako ang magayos. Asawa mo ako, kaya responsibilidad na din kita. Hindi mo kailangan mag-ipon ng pera para sa akin. Hindi mo kailangan ibalik yung pera sa akin. Asawa ko, hindi mo ko iiwan, hindi ba? Kian, ayaw mo na ba sa akin?
Ikaw naman to nagsinungaling sa akin. Pero bakit ako lang malungkot? Lolo Go? Kian. Lolo, iyan ka po muna ng tsaa. Kian. Anong nangyari sa iyo ng apo ko? Gusto kong malaman ang lahat. Kaya, gusto kong magtanong sa iyo. Totoo ba na hindi na kayo magkakayos pa? Lolo Go, nagpapasalamat po ako sa lahat ng naitulong mo sa akin. Masyado pong mabilis ang mga pangyayari. Pati na yun nangyari sa amin ni Yuanzo. Kailangan ng oras at panahon para magkaayos. Alam ko naman. Kasalanan ni Yuanzo ang nangyari sa inyo. Pero huwag kang mag-alala. Kahit anong desisyon na gagawin mo, susuportahan ka pa rin ni Lolo. Pero, may gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Alam mo naman ang tungkol kay Yuanzo at sa panganay ng pamilya Yu, hindi ba? Dati, nung buhay pa magulang ni Yuanzo, malapit din sila sa mga Yu pati rin sa negosyo. Nung panahong yon, iba pa si Yuanzo. Masiyahin at palatawa siya na bata. Sobrang pasaway. Kahit anong habol mo, tatakbo pa rin. Di nauubusan ng energy. Biglang umaakyat sa bubong. Sa edad ko, hinahabol ko pa siya at inaakyat. Pinagalitan hanggang pababa kami. Di nagtagal. Ang mga magulang ni Yuanzo, sabay silang nawala. Dahil sa isang car accident. Iniwan nila ang matandang tulad ko na nagbabantay sa batang pasaway. Lolo Go. Nung panahon yun, sa madaling salita, nung nawala ang magulang niya, lahat ay tumalikod sa akin. Yung iba, gustong nakawin ang yaman namin. Tumanda ako kaya madami na ako nararamdamang sakit sa katawan. Nung nasa ospital ako, madaming tumatawa sa kalagayan namin. Pero isang tao lang ang nagpakatatag para sa amin. At yun ay si Yuanzo. Lolo, nung panahon na yon, engaged na ba si Yuanzo? Tama ka. Dahil hindi pwede na walang mamahala at mag-aalaga sa pamilya namin. Pero ikaakasalag dapat siya sa kasunduan. Tutulong na dapat si Yushi sa pamilya namin. Pero umalis siya at magpakasal sa iba. Iniwan niya pa si Yuanzo. Gusto niya din na ibenta ang shares niya. Grabing pamamahiya ang ginawa niya sa pamilya namin. Naging katawa-tawa sa mga tao ang apo ko. Ang mga sumunod pa na nangyari noon ay alam mo na. Simula noon, pinutulan namin ang ugnayan namin sa mga Yu. Dahil doon, malaki ang pagbabago ni Yuanzo. Pero kahit ganon, di niya pinabayaan ang pamilya namin. Ayaw niya lang magmahal ulit. Takot na siya. Takot na siyang maloko at maiwan ulit. Lolo Go. Pero po... Simula nung naging kayo ni Yuanzo, parang bumalik ang dating sigla ng dating Yuanzo. Nakita ko ulit ang saya sa mga mata niya. Ang batang yon. Sabi ko lang to sa'yo. Nakita ko hindi para baguhin ang isip mo. Bata ka pa naman. Ayaw kong pagsisihan mo to. Lolo Go. Salamat po. Pag-iisipan ko pa po. Mabuti, apo ko. Ayos lang sa akin kahit anong desisyon ang gawin mo. Susuportahan pa rin kita. Isa pa, sinagip mo ang buhay ko noon. Kapag hindi talaga kayo nagkatuluyan ni Yuanzo, ituturing pa rin kitang para sa sarili kong apo. Anong gagawin ko? Kian, ayaw mo na ba sa akin? Hello? Hello, nandito na ang parcel mo sa labas. Parcel? Pero wala naman ako in-order. Guwang nakalagay na apelido dito. Hindi kaya si Yuanzo? Sige, palabas na ako. Teka, asan kayo si kuya?
The memory of Jayak has been turned off. Bakit ayaw sagutin ni Chikian ang mga tawag ko? Mr. Go, nagtaka si Yushi sa airport at nawawala din si Chikian. Ano? Sino? Hindi pa namin nakikilala kung sino ang nagdukot sa kanya. Alamin mo ngayon din. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin, basta ibalik mo lang si Chikian sa akin. Opo. Gising. Hindi ko inaasang makikita ba tayo ulit. Anong gagawin mo? Anong gagawin? Bakit di mo hulaan? Yushi, alam mo ba ano mangyayari sa'yo pag ginawa mo to? Pakawalan mo ko. Alam ko may pag-asa ka pa magbago. Tahimik! Tahimik! Ikaw? Kasalanan mo itong lahat. Kung hindi mo lang sana inabaw sa akin si Guyanzo, ako sana ang Mrs. Gu ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, di naghihirap ang pamilya ko. Di sana mababanggap ang pamilya namin. Hindi sana ako nagtatago ngayon. Sinira ng buhay ko. Alam mo ba yon? Kumalma ka, makinig ka sa akin. Kapag namatay ka, siguradong papakasalan ako ni Guyanzo. Siguradong matatanggap ako ulit ni Lolo sa buhay nila. Pag nangyari yon, masasagip ko din pamilya ko. Tama yun nga. Kapag namatay ka, lahat ay babalik sa dati. Yushi, makinig ka sa akin. Kumalma ka lang. Bakit hindi ka takot sa akin? Ano? Nakadepende sa akin ang buhay mo. Bakit hindi ka natatakot? Naiintindihan ko na. Kampante ka na sasagipin ka ni Guyanzo, hindi ba? Tingin mo ba hanapin ka niya pagkatapos ng ginawa mo sa kanya? Mamamatay ka na! Mr. Gu, na-trace na namin ang location ng asawa mo. Nasa isang abandonadong warehouse sila. Tara na, dapat ay maabutan pa natin sila. Opo, bibilisan ko. Asawa ko, hintayin mo ko. Bakit pa mas gusto ka niya? Chikian, kapag sinugatan ko ang mukha mo, magugusto ka pa rin kaya niya? Malayo pa ba tayo? Bakit wala pa tayo sa warehouse? Mr. Gu, huwag kang mag-alala. Malapit na tayo. Magiging okay din si Madam. Bilisan mo. Yushi. Yushi, naintindihan kita. Babae din ako. Alam ko nagmahal ka lang. Ayaw ko lang na may gawin ka na pagsisihan mo din. Pweh! Ikaw, isang pangit at pulubing babae. Paano mo ko naintindihan, Aber? Isang salita pa. At ihahatid kita kay Satanas. Yushi, ang totoo ay hindi mo mahal si Yuanzo. Ang mahal mo lang ay ang yaman ng pamilya nila, hindi ba? Nung naghihirap ang pamilya ko, anong ginagawa mo? Di ba basta ka na lang umalis? Tama ka. Hindi ko mahal si Guyanzo. Wala akong mahal. Sarili ko lang mahal ko. Gusto ko ng pera at karanyaan. Anong problema doon? Ayaw mo makitang madaming laman ang bank account mo? Ayaw mo ba ng maayos ng buhay? Hindi na yan mahalaga. Isa pa. Mamamatay ka na naman. Yushi! Tumigil ka! Yushi! Tumigil ka! Diyan ka lang! Walang iya ka! Guyanzo, walang mumuwala sa akin. Wala ng pamilya ko. Wala na rin ng mga magulang ko. Walang-wala na ako. Bakit ako matatakot? Kaya ngayon, papatayin ko si Chika sa harapan mo. Teka!
Miss Yu, kumalma ka lang. Sabihin mo sa amin kung anong gusto mo. Gagawin namin lahat para maibigay yon. Kung ganun, ipakasal niyo ko kay Kuya Su. Ibalik yung ari-ari ng pamilya namin. Magagawa niyo ba yon? Ikaw, malabo ang gusto mo. May iba pa ba? Gusto mo ba ng pera? Magkano? Sabihin mo sa akin! Pera? Anong silbi ng pera sa akin ngayon? Alam kong pwede kayo magtawag kahit na sino. Kapag pinakawalan ko siya ngayon, mapapahamak lang ako. Di ako makakatakas. Kaya, papatayin ko na lang ang babae pinakamamahal mo at magdudusa ka habang buhay. Wag! Yushe, tanang ka ba talaga? Anong sabi mo? Hindi mo masasaktan si Yonzo dahil ang pinatay mo ko. Hindi niya ako mahal. Pinakasalan niya lang ako dahil utos ng lolo niya. Papatayin mo ko? Magiging masaya pa siya. Imposible. Kung hindi ka niya mahal, paano niya nahalap ang lugar na to? Tama! Hindi ko talaga siya mahal. Wala lang siya para sa akin. Isa lang siyang gold digger. Kung hindi lang para kay Lolo, hindi ako magtitiis sa kanya. Kung ganun, ang lahat ng to. Kuya Su! Tara! Hawakan niyo siya! Nasinungaling kayo sa akin! Mga sinungaling kayo! Chicken, papatayin kita! Ang mga banta mo ipapalam namin sa pulis. Pwedeng gamitin yan laban sa iyo sa korte. Goyan Su, Ayos ka lang ba? akala ko hindi na kita makikita pa ulit. Hindi mangyayari yon. Nasaktan ka ba? Dadalhin kita sa ospital. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Mr. Go! Mag-ingat kayo! Yuhanzo! Ibaba mo ko! Ibaba mo ko! Ayos lang ako. Ayos lang ako. Yushi, magkikita tayo sa susunod na buhay. Ibaba mo ko! Kiusap! Goyanzo! Goyanzo, gumising ka! Pakiusap! Pinapataw na kita! Gumising ka na, pakiusap! Hanggang dito ka na lang, miss. Madam, may sugat ka din po. Patignan mo po muna. Malakas na tao si Mr. Go. Magiging okay din siya. Okay lang ako. Hihintayin ko siya dito. Nga pala, umutong ipaalam kay Lolo. Doktor, kumusta pong asawa ko? Maayos ang kalagayan niya at ligtas sa kapahamakan. Maya-maya lang, pwede na siyang ilipat sa ward. Tutukan niyo ang paggaling ng sugat niya. Magiging okay din siya. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat po. Madam, dapat ay patignan mo din yung sugat mo. Opo. Salamat, Doc. Kahit pa natutulog ka lang, ang pogi mo pa rin talaga. Pogi nga ako. Pero hindi mo naman ako mahal. Gising ka na. Masakit pa ba ang sugat mo? Tanga ka ba? Nagkasugat lang ako sa leeg, pero bakit ka nagpapasaksak? Kung hindi ka na sana pumunta, hindi sana nangyari sa'yo to. Ano ka ba? Kapag nawala ka, paano na lang ako? Asawa ko. Ayoko may mangyari sa'yo. Ang corny mo naman. Tawagin ko ang doktor para matingnan ka ulit. Madam, bumubuti na ang kalagayan ni Mr. Go. Kailangan niya lang magpahinga at palitan ng mga bandage siya para hindi ma-infect ang sugat niya. Makakalabas din siya dito agad-agad.
Kung ganun, maraming salamat po. Pakiramdam ko, ang tagal ko nang di nakauwi dito. Asawa ko, halika muna dito. Asawa ko, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Gusto kong sincere na humingi ng tawad sa'yo. Nung una, pinilit lang ako ni Lolo na magpakasal. Ginawa ko dahil nag-aalala ako. Akala ko na hindi ka iba sa mga babaeng nakasama ko noon. Kaya tinago ko sa'yo ang pagkatao ko. Nag-iingat ako sa'yo. Kalaunan, nalaman ko na ginamit mo yung pera panggamot sa lola mo. Pero wala pa rin akong lakas ng loob para umamin sa'yo. Madami tayong napagdaanan na pagsubok. Asawa ko, patawarin mo ako. Inamin mo nagkamali ka? Pangako, hindi na ako magsisinungaling sa'yo ulit. Hindi ko na uulitin. Kaya, huwag mo na akong iiwan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pag inulit mo pa, hindi na talaga kita mapapatawad. Ano to? May kiniusap ako para mag-asikaso ng mga ari-arian ko at ilipat sa pangalan mo. Goyanzo, nababaliw ka na ba? Lahat ng ari-arian mo, hindi ka takot na itakbo lahat ng pera mo? Takot? Pero may plano na ako para dyan. Na tayong dalawang magpapatakbo ng kumpanya. Kaya hanggat mag-asawa tayo, hati tayo sa lahat. Makakaipon ka din ng pera, pero kung isang araw maghiwalay man tayo, hindi ka na maghihirap dahil may ipon ka na. Ibibigay mo to sa akin? Bakit naman? Bakit naman hindi? Normal lang na suportahan ko ang misis ko. Iwan ko sa'yo. Asawa ko. Ito ang patunay na seryoso ako sa'yo. Pero hindi ako titigil lang dyan. Kaya... Hindi naman. Will you marry me? Will you marry me? Oo naman. Isuot mo sa akin. Tara. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Hindi tayo natuloy noon. Kaya ngayon, itutuloy na natin. Mrs. Gu, ako nang bahala sa'yo. Ha? Ano mong pinagsasabi mo? Kian, ito yung pinangako sa'yo ni Lolo. 3 villa, 5 mamahaling sasakyan, at 1 bilyon na regalo. Lolo, ang dami naman po nito. Ito ang regalo ko sa kasal ninyo. Ikaw bata ka. Regalo ko talaga to. Yuanzo. Siguraduhin mong alagaan mo siya. Kapag sinaktan ka ulit ng batang to, lumayas ka na sa pamilya natin. Lolo naman. Sino ba talagang apo mo?